Welcome back mga paps, mga calls. Ang video na i-share ko po sa inyo ay actually unang video ko tong na-upload sa ating channel, no? At umabot na to sa mahigit 30,000 na views. So sa tingin ko kasi ang video natin na to ay masyadong mahaba, no? Kasi mayroon din nagsasabi sa atin na sobra daw haba yung video natin, halos 1 oras, no? Pero yung video naman na to ay nakadetalye naman, walang cut halos, no? Kaya mahaba siya. Pero para po doon sa atin mga may ideya na konti na ating mga kadii dyan, ginawa natin ng bagong video ito, inedit natin, no? Kasi matagal pa akong magpalit uli ng ating coolant dito sa ating cooling system, kasi maganda naman ang takbo ng ating cooling system. So inedit ko ito at kinuha lang natin yung mga importante na mga points para ma-shortcut natin ng konti ang ating video para dun sa ating mga gustong manood ng naka-shortcut na, hindi detalyado masyado, no? Yung medyo may alam ng konti na. So ito mga paps, sundan nyo na lang para makita nyo kung okay ba ng pagka-edit natin ng video na to, para ma-share natin sa iba, no? Na nangangailangan ng ating idea, no? Kahit kunting idea na paano natin ayusin ang ating cooling system para hindi tayo mag-overheat, lalo na tagbabiyahe tayo ng long distance, no? So ayan. So thumbs up lang kayo mga paps, no? Kung okay sa inyo ang pagka-edit natin at wala tayong naligtaan, no? So ayan, susunod na natin. Coolant na ready to use. Hindi na to kailangan halo-halo sa tubig kasi ready to use na. Bubuhos mo na lang. Tapos ito, lahat ng klaseng sasakyan pwede, at pwede rin ihalo sa kahit anong kulay ng coolant. Kung mayroon ka ng dati, pwede mo rin siyang ihalo. Yan. Kakailanganin natin mga paps 3 litrong coolant na Prestone. Ayan ang gusto kong brand, Prestone. Tapos itong socket number 10mm. Yan, 10mm. Tapos itong box range na number 10 para sa bleeding. Ito pwede rin itong pantanggal dun sa yung bracket sa gitna ng upuan. Saka ratchet natin para dito sa socket. Tapos palanggana para pangsahod sa ilalim. Isa pa pala, mayroon pang screwdriver. Pwede star, pwede flat. Yung silipin natin sa ilalim mga paps, kung saan natin bubukas yung radiator para maglabas ang tubig. Una-una, hindi natin bubuksan yung takip sa taas sa radiator para hindi mabilis ang paglabas ng tubig kaagad pag binuksan natin. Itong green, dapat nakaharap yan dito sa green na reservoir. Silipin natin mga paps. Driver. Dapat mga paps, kung naka-under itong makina natin, hindi masyadong mainit para hindi tayo mapasok. Malambot lang ito mga paps.
Dali lang ikutin, no? Ayan. Medyo malapit na matanggal. Kamayin na natin. Tapos sasahod na to. Ang gana. Yan mga paps, kunti lang lumalabas kasi hindi pa nagbukas doon sa taas. Pag binuksan natin to, lalakas na yan. 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 Labas na mga paps, mabilis na. Labas na ihi. May kunting kulang pero parang ihi lang, hindi masyado pure. Marami tubig, maraming tubig nito mga paps. Mas maraming tubig yan. Ayan, para malabas na yan lahat. Punta tayo sa makina, buksan natin yung thermocap. Baka may vacuum pa doon, maubos na yung tubig niya. Ito mga cup, tanggalin na natin ito mga cups para ma-access natin yung thermocap nandyan sa gitna. Yan, yan thermohousing niya. Yung mga paps, number 10 ang ginamit natin dito. Number 10 na box rinse. Yan. Siya mainit. Ito yung thermocap. Sa loob nito yung thermostat. Bago lang natin kinabit kasi nung binili natin tong unit walang thermostat. Kaya ginawa natin, nagbili tayo ng bagong thermostat na genuine thermocap saka radiator cap na bago para back to stock talaga siya. Yan mga paps, sa loob yan yung thermostat. Nung binuksan natin siya, lumabas na, bumilis na yung agos ng tubig dun sa ilalim. Sumigop na siya rito. Tapos kung napapansin yung mga paps, yung kalawang dito sa bunganga ng thermostat housing. Ngayon paps, maglalagay na tayo ng coolant sa radiator natin. Yun nga pala yung yung pag bleeding natin doon sa may thermostat
housing, kailangan natin number 8, box range or open range or itong T-range. Basta number 8 pwede na siya para pang bleeding mamaya. Ngayon naubos na yung tubig sa loob ng makina, lalabas na natin to. Parang to masyadong parang walang kulay lang. Hindi kasi siya pure, hinaluan siya ng tubig. Ngayon dito tayo sa ilalim. Babalik na natin yung drain plug sa ilalim ng radiator. Huwag masyadong higpit mga paps para hindi malustrit. Meron naman siyang o-ring para hindi mag-leak. Tama-tama lang. Ayan, okay na yan. Ayan. Babalik natin yung takip ng thermostat housing, thermocut, kasi tinanggal natin kanina para yung vacuum sa loob ng makina mawala. Lalabas yung tubig doon sa drain niya sa may radiator, kasi magbabacuum yan dito kasi mayroon tong rubber. Dito tayo mamaya magbi-bleeding. Ito yung drain plug niya, bleeding plug. Yan, babalik natin doon takip para yung papasok doon sa radiator hindi lalabas rito. I-bleeding lang natin mamaya para walang vacuum dito na hangin. Yan, higpit na. Yan. So maglalagay na tayo ng ulan doon sa harap. Gamitin natin mga box itong imbudo na yung kakasya lang dito sa butas na walang hindi siya makakasingaw. Ganun. Ayan. Kasya siya sa butas. Kasi pag hindi siya kasya doon sa pinakababa na butas niya, yung kulat lalabas dito sa may hose ng reservoir. Dito siya dadaan papunta rin sa reservoir. So kailangan diretso. Tapos mamaya pag nag-bleeding na tayo, pag may laman na yan, papaanda rin na natin ang makina para higupin ng water pump sa loob hanggang mag-open yung thermostat. Habang umaandar yung pump, hinihigop niya, open yung thermostat, isirculate na sa loob, magdadagdag tayo. Unang litro, bubuksan na natin po ng litro. Nakasil pa to. Nakasil pa. Basta 1 litro naman, pangalawa. Tapos ng 2. Tatlong litro. Tingnan natin hanggang saan yan.
Ilang litro ba talaga to? Tatlong litro mga paps. 3 litro puno na siya. Pero mamaya mag-bleeding pa tayo. Baka bababa pa yan. Kasi may hangin pa yan sa loob. Kailangan walang hangin para maganda ang cooling system natin. Hindi magbabara-bara yung hangin sa loob. Ayan mga paps. Mayroon pa siyang konti. Wala siyang singaw dito. Patanggalin natin ang makina. Pero yung reservoir natin wala pang laman sa 3 litro. Hanggang sa makina lang sa radiator ang laman nito. Sa reservoir wala. Magdagdag lang tayo mamaya. So punta tayo sa makina, paandarin na natin habang nakaganyan siya para lumabas yung bula, yung mga tubig sa loob, hangin pala. Dito wala siyang tagas, paandarin natin. Nawala na yung pula dyan, bago natin pandarin, hintayin natin muna siya magwala. Sa green pa siya, hintayin natin siya na magwala. Tapos pag on yung cooler ay yung radiator fan, hindi natin doon sa harap. Hindi pa gumagalaw. Hindi pa siya gumagalaw. Pag nag-andar na yung radiator pan nito, doon pa umaandar din yung bumukas yung thermostat. Ihigop niyan dito. Siya nga mga paps, ang sasakyan natin is Suzuki DA64B van po ito, tapos yung makina niya Key 6A. Normal na siya. Pumababa siya ng 1,000. Nawala na yung green. Hintayin natin mag-open yung thermostat niya para pumasok doon sa radiator yung mainit na coolant. Tapos para mag-circulate. Kung kailan magdagdag tayo. Minom na siya. Hindi na siya ingay. Yung dalawang red dyan, yung isa airbag yan, yung isa handbrake or foot brake kasi nasa paa, or park brake. Hintayin natin mga paps mag on yung radiator nya, radiator fan. Ngayon mga paps, mag-bleeding tayo doon sa makina para maglabas yung hangin. Ito tayo sa kabila.
Halos 30 minutes na siya umaandar. Oh, nawala na oh. Naubos na rito. Hinihigop na niya. Mayroon tayong reserba mga paps na coolant, kunin natin. Hindi pa umaandar yung mga hindi pa umaandar ang radiator fan natin mga paps. Buksan natin ulit doon sa i-bleed natin ulit doon sa makina. Natin ito, hindi siya nabawasan. Tagal na siya mag-init mga paps. Kanina na siya umaandar, hindi pa siya nag-uo ng radiator fan. Hindi pa siya nagbawas dito. Hindi pa nag-uot kasi yung ano niya, thermostat. Hindi pa nagbukas. Kasi malalaman natin na bumukas na yung thermostat pag umaandar na yung radiator fan. Ibig sabihin, umiinit na yung makina. Lumabas na yung bula mga paps. Unti-unti siya lumalabas yung mga bula. Bubble sa loob ng makina. Ang hangin na natrap. Yun. Tagal mag-init mga paps ang makina na pure coolant nilagay natin. Hindi pa nag-on yung radiator fan, pero operating temperature na siya. Wala na yung green sa dashboard. Yan mga paps, labas na yung mga bubbles. Subukan natin i-on ang aircon mga paps. On natin ang aircon mga paps. Subukan natin i-on.
natin ang aircon. Try kong i-revolution mga paps. Anong nangyari dyan? "45 minutes na." Ang tagal niya mag-init mga paps. Pag naka-park lang siya, naka-idle, hindi umiinit masyado ang makina. Pag naka-pure coolant ka, yung ready to use na coolant, hanggang ngayon hindi pa siya mag-on yung automatic radiator fan. Sinubukan ko lang yung kanina, naka-aircon sandali. Akala ko baka sira na yung radiator fan kasi ang tagal mag-on. Hanggang ngayon hindi pa nag-on yung radiator fan. Masusubok natin itong mga paps pagka tumatakbo na siya. Tapos mahaba-haba yung tinakbo niya. Tapos pag park niyan, mainit talaga yan makina niyan. Tingnan natin kung mag-automatic yung radiator fan. Malalaman naman natin yun kung mag-overheat, mag-iilaw man niya sa dashboard ng pula. So, hindi natin pipilitin tumakbo ng malayo. Magpula siya. Pero so far, ginamit na natin to Davao to Baganga. 200 plus kilometers via Kumbal. Yung Kumbal, galing Kumbal hanggang papuntang Katiil, puro bundok yan at paakyat at pababa. Tatawid tayo sa bundok ng Compostela Valley at sa boundary ng Davao Oriental na bundok. Pero hindi naman siya nag-overheat yung luma pang coolant niya, yung maraming halong tubig. Ito pa na ready mix na to, wala nang halo-halo ng tubig, buhos mo na lang. So ang nilagay natin na coolant 3 litro, tapos nagdagdag tayo ng kunti para pa sa bleeding. Yung reservoir natin wala pa laman, lalagyan pa natin yan pagka natapos to. Lumalabas pa rin mga paps yung mga bula-bula, no? Parang siyang mga bula-bula sa loob habang maandar. Kita yun, lumalabas yung mga bula-bula.
Ayun, umandar na yung kuha natin, yung radiator fan automatic. Tagal niya umandar, oh. Ayan, bilis lang, patay na agad. Dali, malamig. Isa pa mga paps, initin pa natin uli kung maganda rin yung ano, automatic yung radiator fan. Tapos tatakpan na natin, tapos lalagyan natin yung reservoir natin. Yan, pangalawang mga paps, pangalawang andar ng blower natin sa radiator. Iwanan na natin siya nakaganyan. Binura tayong imbudo. Kulang ng konti. Kulang ng konti mga paps hanggang sa may guhit dito sa baba. Yan, may guhit dito sa baba. Dapat hanggang dito yan sa may guhit. Yan, dito ang pool. Sa may guhit, konti lang kulang. So yun mga paps, tama na siya sa full maguhit. Yan ang full. Ngayon tapos na tayo, sasara na natin tong radiator. Gawin natin yan, lipat na natin sa tabo. Ingat-ingat lang mga paps, mainit-init na to. Yun. Dami sa dyan. Tagdang natin kunting natira. Takip mga paps, dapat itong green nakaharap doon sa reservoir. So ganyan paglagay. Init yan ha.
papunta ron. So, tapos na tayo mga paps. Sana nagustuhan nyo yung video natin. Tapos huwag nyo kalimutan mag-subscribe, mag-like, saka hit na rin yung notification bell para ma-update tayo sa mga bagong videos. Pindutin nyo ng all para lahat ng videos na i-upload natin makikita nyo. Thank you for watching. Bye!